Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,463-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maaari kang pumunta kahit kailan mo gusto, sabi ni Berting habang tinatimad na itinataas ang kanyang ulo at sumulyap kay Ares. Paalam. Tumango si Ares kay Alvin matapos nitong ilipat ang tingin mula kay Berting at umalis. Pagkaalis ni Ares, naramdaman ni Alvin ang isang kakilakilabot na banal na kamalayan na lumukob sa kanya bago siya binalot. Pakiramdam niya ay isa siyang nag-iisang bangkang hinahampas ng mga alon sa gitna ng karagatan. Sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng init sa kanyang glabela bago biglang lumitaw ang isang kulay abong marka ng espada. Ito ang markang iniwan sa kanya ng kanyang Panginoon. Kasunod nito, hindi mabilang na mga espada ng banal na enerhiya ang lumabas mula sa marka ng espada. Tila sinasadyang iniwasan ng banal na kamalayan ang marka ng espada. Kaya naman, pumasok ito sa katawan ni Alvin at marahas siyang sinuri, at natuklasan ang 79 na heavenly veins, bago pa man lumitaw ang marka ng espada. Siya talaga ang Yanhuang entity. Umalangaw-ngaw ang boses ni Ares mula sa malayo. Dumilim ang ekspresyon ni Alvin. Sina Jabari at Yusolfred, ang mga Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven at ang Jade Emperor, ayon sa pagkakabanggit, ay mukhang medyo nahihiya rin sa mga kilos ni Ares. Malinaw na hindi nila inaasahan na kikilos ng ganito kaabalang si Ares. Nakalimutan ba niya na ang Panginoon ni Alvin, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, si Berting, ay isa ring Diyos? Isang pangungutya ang umalangaw-ngaw sa hangin ng isang kulay abong banal na kamalayan ang lumabas mula sa glabela ni Berting at bumuo ng isang espada bago tumulak patungo sa banal na kamalayan ni Ares. Swoosh! Ang espadang binuo ng banal na kamalayan ay mukhang walang talo, na para bang kaya nitong sirain ang lahat ng bagay na humaharang sa denaryanan nito. Maya-maya pa, isang mahinang boses na may bahid ng galit ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Berting, magkikita tayo sa makalangit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit sa loob ng 100 taon. Naguluhan si Alvin. Kanina, hindi ba sinabi ni Ares, ang dakilang emperador ng araw sa langit, nahahamonan niya ang kanyang Panginoon sa isang tunggalian sa palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit 10 taon pagkatapos ng pagtatapos ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Bakit bigla itong binago ni Ares sa 100 taon? Sa kabilang banda, huminga ng malalim sina Jabari at Solfred nang marinig nila ang mga salitang ito. Alam nilang ang banal na kamalayan ni Berting ay tiyak na nakasakit ng husto kay Ares, dahilan para ipagpaliban niya ang kanyang tunggalian kay Berting. Sa pinakamababa, tiyak na nasugatan ni Berting ang banal na kaluluwa ni Ares. Kung hindi, hindi na kailangang ituloy ang tunggalian 100 taon na ang nakalipas. Kung maglalakas loob kang magpakita pagkatapos ng 100 taon, puputulin pa rin kita tulad ng ginawa ko ngayon, walang pakialam na sagot ni Berting. Hindi na sumagot si Ares. Nakaalis na siya. Kasunod nito, matamang tinitigan ni Berting si Jabari at nagtanong, Emperador Jabari sa langit, maaari mo bang sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa Yanhuang entity na iyong nabanggit? Ngumiti ng mapait si Jabari. Paano niya hindi mahahalata na hindi nasisiyahan si Berting? Sabi niya, Emperador Flare sa langit, hindi ko inaasahan na kikilos si Ares sa ganoong paraan. Kung hindi, hindi ko siya iimbitahan. Ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Berting ay hamupa nang marinig niya ang mga salita ni Jabari. Nagpatuloy si Jabari sa pagsasabing, matapos ang maraming taon ng pagsasaliksik ng mga espesyal na pangangatawan sa Devata Realms, kami, mga makapangyarihang nilalang na nagmula sa Yanhuang Planet, ay natuklasan ang tinatawag naming Yanhuang Entity. Natuklasan namin na ang mga may espesyal na pangangatawan ay maraming pagkakatulad. Habang nagsasaliksik kami, natuklasan namin na ang ilan sa mga taong ito ay naapektuhan ng ilang mga porma sayon. Pagkatapos ng maraming taon ng pananaliksik, bumalik kami sa aming planetang pinagmulan, ang Yanhuang Planet, sa Yanhuang Realm. Noong panahong iyon, naglatag kami ng isang porma sayon na magdudulot ng isang Yanhuang entity. Gayunpaman, dahil bahagya lamang ang aming kaalaman sa buong bagay, hindi namin alam kung kailan o paano isisilang ang Yanhuang entity. Mayroong iba't ibang mga tao na naging Yanhuang entities noon, na nagtataglay ng napakalakas na mga kaluluwa, sa iba't ibang paraan.
Gayunpaman, pagkatapos umakyat sa Devata Realms, karamihan sa kanila ay hindi makagalaw lampas sa Great Overarching Golden Celestial Stage. Namatay sila sa Celestial Ascension Pool pagkatapos nilang umakyat. Hindi sila inatake. Para bang ang enerhiya mula sa Celestial Ascension Pool. Itinakwil ang kanilang mga katawan at kaluluwa, at agad silang ginawang abo. Kahit ang mga dinala natin sa Devata Realm ng mas maaga ay dumanas din ng parehong kamatayan nang sila ay maging dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial. Sumulyap si Jabari kay Alvin bago muling nagsalita, ang mga Yanhuang entity ay may kahangahangang likas na talento, kasanayan sa pag-unawa, at nagtataglay ng 79 na heavenly veins. Kakaiba, lahat sila ay namatay nang sila ay maging Great Overarching Golden Celestials. Napagpasyahan namin na may mali sa formation na aming ginawa. Tutal, ito ay isang duplicate lamang ng isang napakakomplikadong formation. Sa huli, wala kaming ibang nagawa kundi ang sumuko sa bagay na ito. Sa isang kisap mata lamang, ilang libong taon na ang lumipas mula noon. Hindi ko inaasahan na makakakilala ako ng isang Yanhuang entity dito. Ito rin ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng isang kaluluwa ng isang Yanhuang entity na lumilipat sa ibang makamundong kaharian. Marahil, may mga nauna na, ngunit wala akong alam tungkol dito. Sino ang nakakaalam? Marahil, ang taong iyon ay namatay o nasa kung saan sa Jade Emperor Heaven ngayon. Pagkatapos magsalita ni Jabari, agad siyang lumingon kay Solfred, na isa rin sa mga taong nasa likod ng paglikha ng formation na siyang magbubunga ng Yanhuang entities. Hindi na kailangang sabihin pa, isa rin doon si Ares. Transmigrasyon. Matagal nang nagtataka si Alvin kung paano at bakit umalis ang kanyang kaluluwa sa lupa at lumipat sa Saint Provin Realm. Tinanong niya, ang mga Yanhuang entities na nilikha sa pamamagitan ng formation na kinopya mo. Ang kanilang mga kaluluwa ay lumipat din. May ilan. Bahagyang tumango si Jabari. Gayunpaman, ang kanilang mga kaluluwa ay hindi lumipat sa ibang makamundong kaharian. Tila mayroong isang partikular na lugar kung saan ipapadala ng formation na iniwan natin ang mga kaluluwa. Ito ay ibang-iba sa iyong sitwasyon. Sa palagay ko ang iyong paglipat sa ibang makamundong kaharian ay sanhi rin ng depektibong formation na iniwan natin. Medyo nahihiya siyang tumingin sa pagtatapos ng kanyang pangungusap. Lumalabas na ang transmigrasyon ng kaluluwa ni Alvin ay sanhi ng naiwan na formation ni Jabari at ng kanyang mga kaibigan sa mundo. Gayunpaman, isang aksidente at isang anomalya na siya ay ipinadala sa ibang makamundong kaharian. Nang binanggit mo kanina ang tungkol sa iyong kaluluwa na naglalakbay sa ibang makamundong kaharian, naalala ko ang formation na iniwan natin. Kaya ko tinanong kung mayroon kang 79 na heavenly veins para mapatunayan kung ikaw nga ang Yanhuang entity. Patuloy na sinabi ni Jabari. Kumaibot ang mga sulok ng labi ni Alvin. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mahimalang transmigrasyon ay bunga ng maling eksperimento ni Jabari. Gayunpaman, isa itong biyaya na nakabalat kayo para sa iyo. Tumingin si Jabari kay Alvin at bumaantong hininga, dahil isa kang Yanhuang entity, hanggat hindi ka nagpapabeye sa iyong cultivation, tiyak na makakamit mo ang pagka-Diyos. Hindi madali para sa mga celestial na makamit ang pagka-Diyos. May hangganan na kailangang lampasan. Gayunpaman, hindi iyon naaangkop sa iyo. Hanggat patuloy kang mag-cultivate pagkatapos maging isang 10 Directions Celestial Emperor, sandali na lang bago ka maging isang Diyos. Sa katunayan, maaari ka pang makamit ang pagka-Diyos bago kami niyutian. Tumingin si Jabari sa Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven na si Solfred pagkatapos niyang magsalita. Isang bahid ng inggit ang sumilay sa mga mata ni Solfred nang tumingin siya kay Alvin. Ang ikaapat na disipulo ni Jabari, si Tyler, ay inggit na inggit din. Kung tungkol naman kay Declan, ang ikatlong disipulo ni Jabari, bahagya niyang naitago ang gulat sa kanyang mga mata. Parang may naalala siya, may bahid ng takot na sumilay sa mga mata ni Jabari habang nakatingin kay Alvin at sinabing, Alvin, kahit nabunga ka ng aming eksperimento, wala kaming hihilingin sa iyo. Tutal, sarili mong pagsisikap ang nagdala sa iyo sa ngayon. Sana lang kung darating ang araw na kailangan namin ang tulong mo, tulungan mo kami para makabawi ka. Tila medyo nag-alangan siya nang malapit na niyang matapos ang pangungusap. Siyempre hindi naman problema yan. Tumango si Alvin.
Bagamat produkto lamang siya ng nabigong eksperimento ni na Jabari at ng kanyang mga kaibigan, nanatiling katotohanan na mamamatay na sana siya sa mundo noon kung hindi dahil sa kanila. Dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa mga tao at si Jabari ang nagkusa na banggitin ang bagay na iyon, natural na hindi siya tatanggi. Salamat. Kasunod nito, nagpaalam sina Jabari at ang kanyang dalawang disipulo, sina Declan at Tyler, at Solfred kina Berting at Alvin bago sila umalis. Habang pinapanood ni Alvin ang pag-address ni na Jabari at Solfred, bulong niya sa sarili, paano nagawa ng mga kilalang tao sa Devata Realms na magsagawa ng ganitong mga eksperimento para lamang sa pagsasaliksik ng mga espesyal na pangangatawan. Sa kabilang banda, matapos humiwalay sina Declan at Tyler sa kanilang Panginoon at bumalik sa kani-kanilang mga bahay na gawa sa kahoy, tiningnan ni Solfred ang Jabari at nagtanong, Jabari, bakit ka humingi ng pabor? Natatakot ka bang matalo sa kanya si Old Baldy? 3,464. O natatakot ka bang matalo siya sa Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven? Tanong ni Solfred. Pareho. Bamantong hininga si Jabari. Magulo ang kanyang tingin sa sandaling ito. Alam nating hindi na katulad ng dati si Ares. Ang kanyang isipan ay nasa ilalim ng kontrol ng matandang monghe na nakilala natin sa mundo ng mga undead na isa rin sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Likas na masama ang matandang monghe na iyon. Matapos niyang piliting sumanib sa kaluluwa ni Ares, si Ares ay naging mas mainitin ang ulo at marahas. Sa tingin ko ay inimbestigahan niya si Alvin kanina para kumpirmahin na si Alvin ay isang Yanhuang entity dahil gusto niyang angkinan ang katawan ni Alvin. Tutal, wala siyang ganap na kontrol kay Ares. Mayroon siyang halos 60% na kontrol kay Ares. Sa palagay ko, kung magkakaroon ng pagkakataon, iiwan niya ang katawan ni Ares para sa isang katawan na mayroon siyang ganap na kontrol. Parang napakatindi ng tukso ng Yanhuang entity na nilikha natin. Kahit si Baldy na iyon, na tila isang Diyos sa kanyang nakaraang buhay, ay gustong angkinan si Alvin, buntong hininga ni Solfred. Pagkatapos, na parang may naalala lang siya, nagtanong siya, kung aalis siya sa katawan ni Ares, hindi ba ibig sabihin noon ay gagaling na ang kaluluwa ni Ares? Tumanggaw si Jabari. Oo. Gayunpaman, aabutin ng libo-libo o kahit 10,000 taon bago siya gumaling. Tutal, ang kanyang kaluluwa ay malubhang nasugatan ng isang banal na kaluluwa. Bukod dito, dahil mayroon din siyang banal na kaluluwa, matatagalan pa bago siya gumaling. Bakit hindi mo ipinaliwanag sa kanila ang sitwasyon at hiniling na maging maawain sila? Tanong ni Solfred. Paano ko ito ipapaliwanag sa kanila? Umiling si Jabari. Hindi ko masasabi sa kanila na hindi na katulad ng dati si Ares, hindi ba? Kung matagumpay na maangkin ng matandang monghe na iyon si Alvin, nangangahulugan ito na mababawi ni Ares ang kanyang kalayaan. Bukod dito, kung magdesisyon si Berting na kumilos laban sa matandang monghe, maaapektuhan din si Ares. Walang sino man ang makakapagalis sa matandang monghe na iyon o makakapagalis ng kanyang kaluluwa mula sa katawan ni Ares nang hindi sinasaktan si Ares maliban sa mga pinakamakapangyarihang tao. Matagal nang magkaibigan sina Ares at Jabari. Natural lamang na hindi niya matiis na makitang mapahamak ang kanyang mabuting kaibigan. Kaya naman, pinili niyang itago ang katotohanan kina Berting at Alvin. Bagamat maganda ang relasyon niya kay Berting, hindi ito maihahambing sa pagkakaibigan nila ni Ares. Kung tungkol naman kay Alvin, unang beses pa lang niya nakita si Alvin ngayon. Kaya, kung sakaling magkaroon ng masamang balak ang matandang Baldy na iyon, plano mong humingi ng pabor kay Alvin para iligtas si Ares. Hindi mo sinabi sa kanila ang tungkol sa pagsapi kay Ares dahil umaasa kang makakalaya si Ares. Tumanggaw si Solfred nang mapagtanto niya ito. Kung siya ang nasa sitwasyon ni Jabari, gagawin din niya ang pareho. Ayokong saktan ng sinuman, ngunit wala akong pagpipilian sa sitwasyong ito, sabi ni Jabari habang may bahid ng pagkakasala na sumilay sa kanyang mga mata. Sumama na lang tayo sa Agos. Kung mabaygo ang matandang monghe na iyon, hihilingin natin kay Alvin na iligtas siya alang-alang kay Ares. Nakakalungkot na ang buhay at kamatayan niya ay mahigpit na magkakaugnay sa buhay ni Ares ngayon. Bilang mga kaibigan ni Ares, ang magagawa lang natin ay tulungan siya sa abot ng ating makakaya.
Kung magtagumpay ang matandang monghe na angkinan si Alvin, kailangan nating panagutan ang responsibilidad at siguraduhing maaalagaan ng mabuti ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa hinaharap at hayaan silang mamuhay ng walang inaalala. Ito lang ang paraan para matubos natin ang ating mga sarili, buntong hininga ni Solfred. Sumasang-ayon ako. Tumanggaw si Jabari. Natural lamang na walang alam si Alvin sa pribadong pag-uusap ng dalawang emperador sa langit. Pagkatapos umalis ni na Jabari at Solfred, hindi agad umalis si Alvin. Ito ay dahil si Berting ay kailangang mag-iwan ng isa pang banal na marka sa kanya dahil naubos na ang enerhiya ng nauna. May kutob akong may gusto si Ares sa iyo kahit hindi ko alam kung ano ang gusto niya. Pero huwag kang mag-alala. Gamit ang Divine Mark, maaalerto ako sa oras na atakihin ka niya. Makakatulong ito sa akin na makapaghintay, para mabigyan ako ng sapat na oras para protektahan ka. Bukod pa rito, malabong atakihin ka niya habang nasa Heavenly Palace of the Primeval Heaven tayo. Tutal, kung ang isang Temple Master ng isang Title Temple Branch ay aatake sa isang batang henyo sa Devata Realms, Battle of the Geniuses, magiging mabigat ang kahihinatnan, sabi ni Berting kay Alvin. Pagkatapos, malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang patuloy niyang sinasabi, bukod pa rito, ang pag-atake mula sa aking Divine Consciousness kanina ay malubhang nakapinsala sa kanyang Divine Soul. Kahit na sa tulong ng mga bihirang kayamanan, aabutin pa rin siya ng hindi bababa sa 100 taon para makabawi. Hanggat nandito ako, malabong atakihin ka niya. Ang Divine Mark ay isang pag-iingat lamang. Nang bumalik si Alvin sa lugar kung saan nanunuluyan ang mga batang henyo, nakita niya ang isang grupo ng mga batang henyo na nagtitipon sa labas ng mga bahay na gawa sa kahoy, abala sa isang mainit na diskusyon. Nagliwanag ang kanilang mga mata nang makita nila si Alvin. Hoy, gaano kalakas ang tanging tunay na disipulo ng maalamat na Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Maraming tao ang nagsabing kapantay siya ng isang 2-star God of War. Hindi ako sigurado. Gayunpaman, ang binatang nakaabong kasama niya kanina na nakaintindi sa batas ng kamatayan ay tiyak na maihahambing sa isang 3-star God of War kahit papaano. Ang pangalan ng binata na nakaabong damit ay Jude. Kasama niya ang mga miyembro ng Title Temple sa Winthrop Heaven. Ayon sa ilan sa mga kalahok na sumama sa kanya, mas malakas siya kaysa sa isang 3-star God of War. Hindi ba't ibig sabihin niyan ay maihahambing siya sa isang 4-star God of War? Mas lalong naging masigla ang usapan nang lumitaw si Alvin. Kahit na nakabalik na siya sa kanyang bahay na gawa sa kahoy, pinag-uusapan pa rin nila siya. Sa ikatlong round ng Battle of the Geniuses, maraming tao ang gustong hamanin siya. Sa oras na iyon, mas malinaw na nating mauunawaan ang kanyang lakas. Nabalitaan kong kahit ang mga may lakas na 3-star God of War ay sabik na hamanin siya. Hindi na ako makapaghintay na mapanood yan. Iniisip ko kung kapantay ba ni Alvin ang isang 3-star God of War. Pagkalipas ng 3 araw, lumitaw sa kalangitan ang listahan ng mga pangalan ng mga kalahok na nakarating sa ikatlong silid. Ito ay natural na pinapatakbo ng isang espesyal na formation. Maraming tao ang lumabas ng kanilang mga bahay upang tingnan ang mga pangalan sa langit. Ito ang mga pangalan ng mga kalahok na nakapasa sa ikalawang round. Ang kanilang mga pangalan ay nakaayos ng walang partikular na pagkakasunod-sunod sa ngayon. Kasama ng mga pangalan ng mga kalahok ang mga Devata realm na kanilang pinagmulan at ang mga puwersang kanilang kinabibilangan. Maging ang kanilang antas ng lakas ay kitang-kita. Halimbawa, ang mga susunod na salita ay nakasulat sa likod ng mga pangalan nina Alvin, Lizardo, at Jude ayon sa pagkakabanggit. Mahigit 600 taong gulang mula sa Solitary Destructive Heaven, ang tanging tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, hindi naapektuhan noong unang round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, at pinaghihinalaang mas malakas kaysa sa isang 2-star God of War. Mahigit 600 taong gulang mula sa Jade Emperor Heaven, isang disipulo ng Thousand Tribulation Sword Sect, hindi naapektuhan noong unang round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, at pinaghihinalaang mas malakas kaysa sa isang 2-star God of War. Mula sa Winthrop Heaven at pinaghihinalaang mas malakas kaysa sa isang 3-star God of War batay sa ikalawang round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Iba-iba ang haba ng mga paglalarawan ng 300 kalahok. Medyo mahaba ang mga paglalarawan.
Mukhang binigyang pansin ng Title Temple ang mga kalahok at naitala ang lahat. Si Lizardo, na tumawag kay Alvin, ay nagulat sa detalyado at mahabang paglalarawan. Tumango si Alvin. Tama ka. Tingnan mo. Tumingin si Alvin sa direksyon kung saan itinuro ni Lizard at nakita ang description para kay Declan, ang ikatlong tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven. Ganito ang mababasa sa description ni Declan. Mula sa Pavilion Shaft, si Heaven, ang ikatlong tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, ay nakapatay ng isang 3-star War of God noon, na pinaghihinalaang mas malakas kaysa sa isang 4-star God of War, ngunit ang lakas pa lamang ng isang 2-star God of War ang naipakita niya sa ngayon. Sa ibaba ng pangalan ni Declan ay ang pangalan at paglalarawan ni Tyler. Ang paglalarawan ay mula sa Pavilion Shaft Heaven, ang pang-apat na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, ay dating malubhang nasugatan sa isang suntok lamang dahil sa biglaang pag-atake ni Alvin, at ang kanyang lakas ay bahagyang mas mababa kaysa sa isang 2-star God of War. Matapos basahin ang description ni Tyler, pabiro na sinabi ni Lizardo, inilista pa nga nila kung paano mo sinaktan si Tyler. Mas dumarami ang kalaban mo dahil sa mga miyembro ng Title Temple. Umiling si Alvin. Hindi niya inaasahan na ililista ng Title Temple ang isang napakaliit na bagay. Di nagtagal, umalangaw-ngaw ang tawanan sa hangin nang mabasa ng ilang batang henyo ang description ni Tyler. Bigla na lang, nakaramdam si Alvin ng malamig at masungit na tingin sa kanya. Lumingon siya at nakita ang isang matipunong binata na nakatitig sa kanya na may madilim na ekspresyon mula sa malayo. Ang matipunong binata ay walang iba kundi si Tyler. Nakatayo sa tabi ni Tyler si Declan na kalmado gaya ng dati. Tumango siya at ngumiti nang makita si Alvin na nakatingin sa kanilang direksyon. 3,465. Si Sydney ay mula sa malalim na misteryong langit. Inilipat ni Alvin ang kanyang mga mata mula sa dalawang tunay na disipulo ng langit na emperador ng Pavilion Shaft nang marinig niya ang bulalas ni Lizardo. Tumingin siya sa direksyon ng tingin ni Lizard at binasa ang paglalarawan ni Sydney. Ganito ang mababasa sa description. Mula sa Profound Mystery Heaven, batay sa kanyang pagganap noong unang round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, pinaghihinalaan na mas malakas siya kaysa sa isang 2-star God of War. Marami sa 300 kalahok ang napakaikli ng mga paglalarawan, kaya tila medyo misteryoso sila. Hindi inaasahan ni Alvin na ang binata na nakipag-usap sa kanya noong unang araw niya rito ay talagang kakaiba. Matapos niyang sulyapan sandali ang 300 pangalan at description, natuklasan din niya na mayroong hindi bababa sa 100 kalahok na pinaghihinalaang may lakas na maihahambing sa isang 4-star God of War. Gayunpaman, walang nabanggit na mga kalahok na may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War o mas malakas pa. Natural lang, napagtanto rin ito ni Lizardo. Mukhang walang sino man ang may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Gayunpaman, dahil ang lakas ng mga kalahok sa mga paglalarawan ay haka-haka lamang, malamang na ang ilan sa mga may lakas na maihahambing sa isang 4-star God of War ay itinatago ang kanilang lakas at may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Tumango si Alvin. Ang mga nakakaalam ng kanilang tunay na lakas ay malamang napatay na o tinutulungan silang ilihim ito. Habang nag-uusap sina Alvin at Lizardo, ang iba naman ay masigasig na nag-uusap sa isa't isa habang parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan sa paligid ng listahan ng mga pangalan sa kalangitan. Habang lalong sumisikip ang mga tao, sinenyasan ni Alvin si Lizardo na umalis na. Pauwi na sila, nakasalubong nila si Sydney na mukhang galit na galit. Malungkot na tanong ni Sydney, bakit hindi mo ako niyaya na sumama para tingnan ang listahan ng mga pangalan? Wala kang sinabi tungkol dyan. Sagot ni Lizardo na may pabaya at walang emosyong ngiti sa kanyang mukha. Hindi na nagsalita pa si Sydney at umalis na matapos niyang titigan si Lizardo. Kasunod nito, bumalik sina Alvin at Lizardo sa kani-kanilang mga bahay na gawa sa kahoy at naghintay ng 27 araw para sa pagsisimula ng ikatlong yugto ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms, na tatagal ng mas matagal kaysa sa una at ikalawang yugto. Lumipas ang 1 buwan sa isang kisap mata lamang. Ang ikatlong yugto ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms ay magsisimula ayon sa nakatakdang schedule. Sa ikatlong round, ang mga nakapasa sa ikalawang round ay haamon ng 700 kalahok na natanggal.
Hindi na kailangang sabihin, sa nakalipas na buwan, may ilang kalahok na natanggal sa ikalawang round na maingat na pinag-aralan ang listahan ng 300 kalahok na ibinigay ng Title Temple. Karamihan sa kanila ay walang gaanong tiwala sa kanilang sarili, kaya naman, gumugol sila ng maraming oras sa pag-aaral ng listahan ng mga pangalan. Sa ikatlong round, hindi lamang ang mga kalahok na natanggal ang bibigyan ng pagkakataong hamanin ang 300 kalahok na nakapasa sa ikalawang round, kundi pati na rin ang 300 kalahok na natalo sa isang hamon ay maaari ring hamanin ang iba kung sila ay matatalo. Ang bilang ng mga taong makakarating sa susunod na round ay mananatili pa ring 300, ngunit walang garantiya kung aling 300 kalahok ang makakarating sa susunod na round. Matatapos lamang ang round kapag wala ng iba pang mga hamon na ibinigay. 10 tunggalian ang magaganap ng sabay-sabay sa ikatlong round, ngunit aabutin pa ng ilang araw bago ito matapos. Bulong ni Sydney sa sarili. Bumalik sina Alvin at ang iba pa sa parehong mga upo ang pinili nila isang buwan na ang nakalipas. Maging si John Rick, na natanggal na, ay naruroon. Inihanda na ni John Rick ang kanyang sarili sa pag-iisip. Alam niyang hindi siya lalayo sa kompetisyon. Kaya naman, nagsiya siyang ituring ito bilang isang paraan upang makakuha ng karanasan at maobserbahan ang mga pambihirang batang henyo mula sa iba't ibang Devata realms. Bukod dito, alam niyang ito ay isang pambihirang pagkakataon. Hindi lahat ay pinapayagang manood ng labanan ng mga henyo sa Devata realms. Natural lang, hindi lang si John Rick ang may ganitong kaisipan. Maraming mga henyo ang narito para manood at matuto rin. Sa sandaling ito, si Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple, ay lumitaw sa ere sa itaas ng lugar. Matapos suriin ang kanyang paligid, sinabi niya, ang ikatlong round ng Battle of the Geniuses ay magsisimula ngayon. 300 kalahok ang pipiliin upang makaabante sa ika-4 na round. Hindi tulad ng ikalawang round, maaari ka lamang umasa sa iyong sariling lakas sa ikatlong round. Ang mga umaasa sa lakas ng iba upang makapasa sa ikalawang round ay hindi makakapasa sa round na ito dahil ito ay magiging isang one-on-one na labanan. Naniniwala akong pamilyar na kayong lahat sa mga patakaran kaya hindi ko nababanggitin pa ang mga ito. Itinaas ni Zukay ang kanyang kamay pagkatapos niyang magsalita. Agad na lumitaw sa kalangitan ang listahan ng 300 pangalan. Agad na ibinaling ng mga batang henyo ang kanilang mga mata sa listahan ng mga pangalan. Patuloy na sinabi ni Zukay, ang listahang ito ng mga pangalan ay hinuhubog ng mga miyembro ng Title Temple gamit ang mirror image formation. Ang mga pangalan sa listahan ay magbabago sa bawat sandali, depende sa resulta ng mga tunggalian. Lahat ay maaaring magbigay ng hamon ng 3 beses. Ang mga natalo sa lahat ng 3 hamon ay hindi makakarating sa ika-4 na round ng Battle of the Geniuses. Samantala, ang mga emperador sa langit ng iba't ibang Devata realm at ang mga matataas na opisyal ng mga sangay ng Title Temple, na hindi pa nakakakita ng listahan ng mga pangalan, ay tinitingnan din ang listahan. Walang sino man ang pinaghihinalaang may lakas na kapantay ng isang 5-star God of War. Mukhang mahusay ang mga batang ito sa pagtatago ng kanilang lakas. Base sa mga nakaraang labanan ng mga henyo, tiyak na magiging interesante rin ito. Ang mga batang ito na itinago ang kanilang lakas ay tiyak na magpapakita ng kanilang tunay na lakas ngayon. Magiging kapana-panabik panoorin ang mga tunggalian. Karamihan sa mga emperador sa langit ng mga Devata realms ay lumahok sa labanan ng mga henyo ng mga Devata realms noong sila ay bata pa. Karamihan sa kanila ay medyo nasasabik na mapanood ang ikatlong round. Sa oras na ito, muling umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Zukay. Maaari nang pumunta sa battle ring ang 10 kalahok at tawagin ang mga kalahok na gusto nilang hamanin. Pagkatapos magsalita ni Zukay, isa sa mga batang henyo ang biglang lumabas. Nakakunot ang kanyang mga labi habang nakatingin sa 3 kalahok na nakaupo sa mga upuan ng manunood. Ako, si Bryce, mula sa Spirit Overarching Heaven, ay hinahamon si Jordan mula sa Wandering Heaven para sa isang tunggalian. Agad na dumilim ang ekspresyon ng 3 binata. Nang hindi sumagot si Jordan, tumawa si Bryce at sinabing, hindi ba't ang tapang-tapang mo noong pinagtulungan mo ako? Natatakot na ba ngayon? Sa pagkakataong ito, isa sa mga kalahok ang bumulalas, naaalala ko ang 3 taong iyon.
Ang isa sa kanila ay bahagyang mas mahina kaysa sa isang may titulong Celestial Emperor habang ang dalawa sa kanila ay maihahambing sa isang ordinaryong one-star God of War. Sa kabilang banda, si Bryce ay maihahambing sa isang nangungunang one-star God of War kung hindi ako nagkakamali. Nagsimulang mag-usap ang ibang mga kalahok nang marinig ang mga salitang iyon. Tama. Noong ikalawang round, nagsanib puwersa ang tatlo at pinatalsik siya. Mukhang hindi na siya makapaghintay na maghiganti. Sino si Jorda? Siya ba yung medyo mas mahina ang lakas kaysa sa isang may titulong Celestial Emperor o isa siya sa dalawa na may lakas na maihahambing sa isang ordinaryong one-star God of War? Kung ako siya, tiyak na hahamunin ko ang pinakamahina sa tatlo. Habang nag-uusap ang mga kalahok, malakas na sinabi ni Zukay, kapag naibigay na ang isang hamon, ang mga kalahok na hinamon ay may 10th hininga para makapasok sa battle ring. Kung hindi, ituturing silang talo sa tunggalian. Jorda, mayroon ka pang 5 hininga para makapagdesisyon. Ngumisi ang isa sa tatlong binata at sinabing, napakawalang hiya para sa isang taong may lakas na maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor na hamanin ang isang taong mas mahina. Ngumisi si Bryce. Napaka-ipokrito mo. Hindi ka ba nahihiya noong nakipagsabuatan ka sa akin dati? Sa huli, natalo si Jorda at si Bryce ang pumalit kay Jorda sa listahan ng 300 pangalan sa kalangitan. Bago bumalik si Bryce sa kanyang upuan, tiningnan niya ang tatlo at malamig na sinabi, kung hindi lang dahil sa mga patakaran, pinatalsik ko na sana kayong tatlo. Siyempre, kung may lakas ng loob kayo, pwede nyo akong hamanin pagkatapos nito. Napasinghap na lang ang tatlo sa galit. Pagkatapos bumalik sa kanyang upuan, sinabi ni Bryce sa mga kalahok sa paligid, hoy, mga kasama, maaari ninyo silang hamanin. Ang kanilang lakas ay kasan-lakas lamang ng isang ordinaryong one-star God of War. Lalong nagalit ang tatlo nang marinig ang mga salita ni Bryce. Gaya ng inaasahan, ang dalawa pang natitira ay hinamon at natalo di nagtagal. Ang dalawang kalahok na tumalo sa kanila ng may lakas na kapantay ng isang ordinaryong one-star God of War ay ngumiti kay Bryce at nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Salamat, kapatid na Bryce. Kapatid, salamat. Kapag natapos ang isang tunggalian, agad na magsisimula ang isa pa. Palaging mayroong 10 tunggalian na nagaganap ng sabay-sabay. Pagkatapos ng 15 minuto, isang binata na nakasuot ng maitim na dilaw na mahabang roba ang lumipad palabas at itinuro ang direksyon kung saan nakaupo si Alvin at ang iba pa habang sinasabi niya, ako, si Eman mula sa Swift Blessing Heaven, ay hinahamon si Troy mula sa Solitary Destructive Heaven sa isang tunggalian. Si Troy na nakaupo sa likuran ni Alvin ay nanatiling kalmado ngunit ang kanyang mga titig ay seryoso. Mukhang handa na siya para dito. Nang lumipad siya palabas, parami ng parami ang mga taong nakakilala sa kanya. Si Troy. Siya yung babaeng nakamit ang tagumpay noong unang round, di ba? Tama iyan. 3,466. Sa unang round ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms, may ilan na nakagawa ng tagumpay dahil sa pressure. Kaya naman, pinagmasdan sila ng maraming kalahok. Bakit hindi ko naisip ang hamanin ang mga taong ito? Isang batang kalahok na kakapanalo lang sa isang tunggalian ang nanghihinayang na nagsabi, nakalimutan ko na sila. Kung hinamon ko sana ang kahit sino sa kanila kanina, hindi sana ako nagpumiglas ng ganito katindi noong panahon ng aking tunggalian. Kahit na nakarating lang sila sa isang tagumpay at nakakuha ng lakas ng isang may titulong Celestial Lord, hindi pa rin sila masyadong malakas. Hey! Ang tuso talaga ng taong ito. Sa kanilang lahat, siya lang ang pumili ng nag-iisang babae. Malamang iniisip niya na si Troy ay isang taong masungit. Habang patuloy na lumalaganap ang talakayan, marami ang nagsimulang maghanap ng mga pangalan ng mga kalahok na kamakailan lamang ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Natural lang, mayroon ding mga handang hamanin sina Troy at ang iba pa ngunit wala pa ring pagkakataon. Swoosh! Sa sandaling matapos ang isa sa 10 tunggalian, isang kalahok ang mabilis na lumipad papunta sa battle ring at tinawag ang pangalan ng isa sa mga kalahok na kamakailan lamang nakalusot. Susmariosep. Ang bilis niya. Ngayon, isa na lang ang kulang na hamanin. Maraming kalahok ang nagsimulang magmura. Kakapasok lang ni Troy sa battle ring nang matapos ang isa pang tunggalian.
Dahil dito, 12-dosenang mga figure ang dali-daling lumabas mula sa kanilang mga upuan na parang mga kidlat patungo sa battle ring. Lahat sila ay nagtakbuhan papunta sa battle ring, umaasang hominin ang natitirang ilan na kamakailan lamang nakalusot. Mayroong pakiramdam ng pagmamadali dahil dalawa sa mga taong iyon ay naharap na sa hamon. Sa sandali makapasok ang pinakamabilis na kalahok sa battle ring, ang mga natitirang kalahok ay napabalik gamit ang isang pagkaway ng kamay ni Zukai. Gayunpaman, ang enerhiyang tumangay sa kanila ay medyo banayad, parang isang banayad na alon na naghahatid sa kanila pabalik sa kanilang mga upuan. Lahat ng kanilang mga ekspresyon ay medyo hindi magandang tingnan. Sus Mariosep! Natalo ako! Paano ang bilis ng batang yan? Ang kalahok na tumalo sa iba at unang pumasok sa battle ring ay isang binata na nakasuot ng asul na roba. Hindi na kailangang sabihin pa, hinamon niya ang isa sa mga kakalusot lang sa unang round ng may ekspresyon ng tagumpay sa kanyang mukha. Bigla na lang. Putok. Isang malakas na ingay ang nakaagaw ng atensyon ng lahat. Nakita nila ang kalahok na humamon kay Troy na lumipad palabas ng battle ring matapos makipagpalitan ng 12 galaw kay Troy. Tila malubha ang kanyang pinsala. Sus Mariosep. Nagpipigil ka kanina. Mura ng batang henyo na nasaktan ni Troy ng may hindi magandang ekspresyon sa mukha. Kanina, si Troy ay lubos na nasa kawalan sa buong oras. Matapos makita kung gaano ito kaina, naging kampante siya, sa pag-aakalang ginamit na nito ang kanyang buong lakas. Hindi niya inaasahan na sisubog ito ng malakas sa mahalagang sandali at masasaktan siya. Bagamat hindi na siya pabaya matapos masugitan, natalo pa rin siya sa huli. Tutal, ang ataking iyon ay labis na nakasakit sa kanya. Kung hindi siya nasaktan, kahit hindi niya matalo si Troy, hindi rin siya matatalo ni Troy. Kahit papaano, magtatapos ito sa tabla. Masyado kang tuso. Tinitigan ng binata si Troy nang may puot na sumilay sa mga mata nito bago ito umalis. Sa kabilang banda, tila hindi naapektuhan si Troy sa inaasal ng kanyang kalaban. Nanatili siyang kalmado at dahan-daang bumalik sa kanyang upuan malapit kay Alvin. Sa oras na ito, ang ibang mga kalahok ay nakabawi sa kanilang katinoan at nagsimulang mag-usap muli habang nakatingin kay Troy. May bamantong hininga. May narating siyang tagumpay, pero ganito na siya kalakas. Hindi siya kasing simple ng inaakala niya. Minamaliit siya ng lalaking iyon at inisip na isa siyang matako. Masyadong pabaya rin si Yufang. Kung hindi lang siya nasugatan, kahit papaano ay nakalaban niya ito ng tabla imbes na matanggal. Karamihan sa mga tao ay nagulat sa lakas ni Troy. Kahit si Alvin ay hindi inaasahan na magiging ganito siya kalakas gayong kamakailan lang siya nakalusot. Mas malakas siya kaysa sa mga ordinaryong one-star gods of war sa kabila ng kanyang kamakailang tagumpay. Masayang tumawa si John Rick nang bumalik si Troy sa kanyang upuan. Tuwang-tuwa niyang sinabi, napakagaling mo, Troy. Nakakagulat talaga ang lakas mo kung tutuusin ay kakabreak mo lang kamakailan. Mukhang hindi ka mahihirapan na makaabante sa ika-4 na round. Sa tingin ko magiging mahirap ito, sabi ni Troy habang umiiling, halatang walang kumpiyansa sa kabila ng kanyang panalo. Tutal, maraming mga kalahok na may mataas na talento ang nagtago ng kanilang lakas. Sa kabila ng kamangha-manghang tagumpay ng pagkamit ng ganitong lakas noong siya ay nagkaroon lamang ng isang tagumpay, gamit ang kanyang lakas na maihahambing lamang sa isang ordinaryong one-star god of war, magiging napakahirap, kung hindi man imposible, para sa kanya na makaabante sa ika-4 na round. Troy, hindi ko inaasahan na ang lakas mo ay kapantay ng lakas ko gayong kamakailan ka lang nakalusot, buntong hininga ni Chanyo. Pagkatapos ng tunggalian ni Troy, alam niyang magkapareho ang kanilang lakas. Kung maglalaban sila ngayon, malamang na magtabla ang resulta. Sa sandaling ito, sinabi ni Sydney, sa pamamagitan ng pagsisilbing halimbawa ni Troy, makikita mo na ang dalawa pang kalaban ay hindi na kampante at hindi na pinipigilan ang kanilang lakas. Nang marinig ang mga salitang ito, tiningnan ni na Alvin at ng iba pa ang dalawang singsing sa labanan. Tunay ngang hindi na nang ahas ang dalawang naghamon na maliitin ang kanilang mga kalaban ngayon. Natalo ng isa ang kanyang kalaban pagkatapos magpalitan ng 10 galaw o higit pa habang tinalo naman ng isa ang kanyang kalaban pagkatapos magpalitan ng 30 galaw o higit pa. Pareho silang nanalo sa kani-kanilang mga tunggalian.
Sa tatlong nakamit ang tagumpay sa unang round, tanging si Troy lamang ang nanalo sa kanyang tunggalian. Natural lamang, alam ni Troy na may iba pang hamon muli sa kanya. Pagkatapos ng ilan pang tunggalian, isang scholar na binata ang tumingin kay Alvin mula sa malayo at malakas na nagsabi, "Ako, si Sojen mula sa Wandering Heaven," ay hinahamon si Alvin ng Solitary Destructive Heaven sa isang tunggalian. Agad na napukaw ng mga salitang ito ang atensyon ng lahat. Agad nilang inilipat ang kanilang tingin kay Alvin. Lahat sila ay interesado na makita ang laban ni Alvin. Hanggang ngayon, ang pinakamalakas na kalaban ay mayroon lamang lakas na maihahambing sa isang one-star God of War, kaya naman, ang mga tunggalian sa ngayon ay hindi talaga kapana-panabik. May isang taong talagang humamon kay Alvin. Dahil nang-ahas siyang hamanin si Alvin, kailangan niya maging kasing lakas ng isang two-star God of War kahit papaano. Sa wakas, may isang taong may lakas ng isang two-star God of War ang naghain ng hamon. Base sa unang round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, masasabing ang mga nakapasa ng walang anumang pagbabago sa kanilang ekspresyon ay may lakas na maihahambing sa isang two-star God of War. Tumawa si Sydney na parang hindi na makapaghintay na makita ang kasabikan. "Alvin, sino ang mag-aakala na ikaw ang unang hamon sa aming lahat?" Samantala, ang mga emperador sa langit ng mga Devata Realm at mga matataas na opisyal ng mga sangay ng Title Temple ay halos nagkukwentuhan at paminsan-minsang sumusulyap sa mga singsing sa labanan. Tutal, masyadong nakakabagot ang mga tunggalian. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon na ngayon sa isa sa mga singsing sa labanan dahil may humamon kay Alvin sa wakas. "Kapatid na Flair, hindi ko inaasahan na may hamon kay Junior Nephew Darfield ng ganito kaga." Sabi ni Finian, ang Heavenly Emperor ng Primeval Heaven, kay Berting, na nakaupo sa tapat niya, at sinabing may bahagyang ngiti, mukhang sinusubukan ng taong ito na suriin ang lakas ni Junior Nephew Darfield. Bahagyang tumango si Berting. Kumuha siya ng isang tasa ng tsaa at humigop bago ibinaba. Nakayuko ang kanyang ulo na parang nawawala sa kanyang iniisip. Hindi na ginulo ni Finian si Berting at itinoon ang kanyang atensyon kay Alvin na kakaalis lang mula sa kanyang upuan papunta sa battle ring. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, si Alvin, na lumilipad sa ere, ay tumingin ng walang pakialam sa scholar na binata at sinabing, "Magsimula na tayo." "Alvin, alam kong isa ka ring two-star God of War. Hinamon kita ngayon lang dahil interesado ako sa kakayahan ng nag-iisang tunay na disipulo ng maalamat na Heavenly Emperor." Pagkasabi ni Sojen, agad na sumiklab ang apoy mula sa kanyang katawan. Malinaw na naunawaan na niya ang batas ng apoy. Swoosh! Tila naging bola ng apoy si Sojen habang sumusugod siya patungo kay Alvin. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang Fused Profundity. Ang kanyang celestial origin energy ay nagmukhang nagliliyab na dragon habang lumilipad ito patungo kay Alvin. Putok! Nang paparating na ang mga atake ni Sojen, naglaho na lamang si Alvin sa ere. Lalim ng teleportasyon. Swoosh! Nang muling lumitaw si Alvin sa likod ni Sojen, isang sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat. Kasunod nito, nakita nila ang dugong tumutulo mula sa leeg ni Sojen patungo sa lupa. Kung tungkol naman kay Sojen, ang kanyang katawan ay pinagpapawisan ng malamig, at siya ay naniga sa kanyang kinatatayuan. Nang matuklasan niyang mababaw lamang ang kanyang sugat sa kanyang leeg, halos matamba siya sa ginhawa na nagbabantang bomb-alot sa kanya. Isang ekspresyon ng tuwa ang lumitaw sa kanyang mukha nang matuklasan niyang buhay pa siya. Tumingin siya kay Alvin nang may pasasalamat at yumuko, "Salamat sa pagpapakita ng awa." Bahagyang nanginig ang boses ni Sojen nang magsalita siya. Tutal, nananatili pa rin ang takot sa kanyang puso nang maisip niya kung paano walang mga paghihigpit sa pagpatay sa panahon ng mga tunggalian. Kahit na pinugutan siya ng ulo ni Alvin kanina, walang magsasalita. Bahagyang tumango si Alvin na may walang pakialam na ekspresyon sa mukha bago bumalik sa kanyang upuan sa harap ng takot na mga titig ng lahat. 3,467. Pagkatapos bumalik ni Alvin sa kanyang upuan, sa wakas ay nagkagulo ang mga tao. Ang bilis niya talaga. Hindi ko man lang nakita ang mga espada niya. Narinig ko lang ang sigaw ng espada. Tama.
Napakabilis ng galaw ng espada niya. Kahit anong mangyari, isa akong 2-star God of War, pero hindi ko man lang mahabol ang galaw ng espada. Kasabay nito, si Declan, ang ikatlong tunay na disipulo ni Jabari. Ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven ay nagpakita ng seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi rin niya makita ang espada ni Alvin. Kung tungkol naman kay Tyler, pinagpapawisan siya ng malamig. Sa wakas ay napagtanto niya kung gaano pinigilan ni Alvin ang sarili noon. Kung balak man siyang patayin ni Alvin, hindi na kailangan pang maglunsad ng palihim na pag-atake si Alvin para magawa ito. Hindi lang niya nakikita ang espada ni Alvin, kundi nasalo rin niya ang teleportation profundity ni Alvin. Batay sa lahat ng ito, masasabi niyang mas mataas ang cultivation base ni Alvin kaysa sa kanya. Isa lamang siyang 6-combo Celestial Emperor, ngunit batay sa Celestial Origin Energy ni Alvin, si Alvin ay kahit papaano ay isang 8-trigram Celestial Emperor o 9 Palaces Celestial Emperor tulad ng kanyang third senior brother, si Declan. Bulong ni Declan sa sarili, hindi siya gumamit ng anumang pinaghalong lalim mula sa batas ng kalawakan. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tyler. Tutal, gumamit ang kalaban ni Alvin ng Fused Profundity mula sa batas ng apoy kanina. Nasaksihan ito mismo ni Tyler kanina. Paano siya hindi magugulat nang malaman niyang hindi man lang kailangan gamitin ni Alvin ang Fused Profundity ng batas ng kalawakan para harapin ang Fused Profundity ng kanyang kalaban? Nahirapan siyang tanggapin ito. Bagamat ang batas ng kalawakan ay isa sa 4 na kataas-taasang batas, hindi ito maaaring maging ganoon kahirap na kayang saktan ni Alvin ng malubha ang kanyang kalaban nang hindi gumagamit ng Fused Profundity. Ang kakayahang gawin ito ni Alvin ay nangangahulugan lamang na mayroong malaking agwat sa pagitan ni Alvin at ng mga cultivation base ng kanyang kalaban. Napakalaki ba ng pagkakaiba sa kanilang mga cultivation base? Masungit na tanong ni Tyler. May papel din ang kanilang mga cultivation base, pero hindi dapat masyadong malaki ang agwat. Kung hindi ako nagkakamali, si Alvin ay isang 9 Palaces Celestial Emperor habang ang kanyang kalaban ay isang 8-trigram Celestial Emperor. Kahit na may batas ng kalawakan, hindi niya dapat saktan ang kanyang kalaban ng ganito dahil iilang antas lang ang pagkakaiba nila. Sinuri ni Declan ang naunang labanan. Kung gayon, ano ang dahilan? Tanong ni Tyler, nalilitong tanong. Kahit gaano pa niya kahirap intindihin ang kanyang sarili, hindi niya maisip ang dahilan ng dominanteng pagganap ni Alvin. Huwag mong sabihin sa akin na nakalimutan mo na sa tuwing nagsasalita ang Panginoon tungkol sa Heavenly Emperor Berting ng Solitary Destructive Heavenly, ano ang pinakahinahangaan niya? Tanong ni Declan habang nakatingin kay Tyler ng may kahulugan. Huminga ng malalim si Tyler nang marinig ang mga salitang ito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang sabihin niya, ikatlong senior brother, ang ibig mong sabihin ay nakalikha na si Alvin ng sarili niyang daw tulad ni Heavenly Emperor Berting. Tuwing binabanggit ni Jabari si Berting sa kanyang mga tunay na disipulo, higit pa sa tagumpay ni Berting sa pagkamit ng pagkadyos, hinahangaan ni Jabari ang tagumpay ni Berting sa paglikha ng sarili niyang daw. Tutal, higit sa lahat, hinahangaan niya ang matagumpay na paglikha ng sarili niyang daw. Malapit na rin siyang lumikha ng sarili niyang daw. Paano niya hindi hahangaan si Berting na matagumpay ng nakalikha ng sarili niyang daw? Sinabi minsan ng guro na kung matagumpay niyang malikha ang sarili niyang daw, hindi magtatagal at makakamit din niya ang pagkadyos, sabi ni Declan habang nakatingin kay Alvin ng may nagniningning na mga mata, sinasabing nakilala lamang ni Alvin si Berting mga 100 taon na ang nakalilipas. Hindi ko akalain na ang kanyang sword daw ay umabot na sa ganito kataas na antas. Ang kanyang mga nagawa sa sword daw ay hindi mas mababa kaysa sa master. Alam ni Declan na para maging napakalakas ni Alvin, tiyak na natutunan ni Alvin kung paano lumikha ng sarili niyang daw mula kay Berting. Bagamat nakuha ni Alvin ang pamana ni Berting sa makamundong harian, na nakatulong sa kanya na bumuo ng isang matatag na pundasyon, ang pag-unlad ni Alvin ay nakakatakot pa rin. Gamit ang halimbawang ito, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang lumakad sa tamang landas. Bagamat ang kanyang Panginoon ay isang henyo rin sa kanyang sariling karapatan, nasayang niya ang maraming oras dahil sa ilang mga pagkakamali sa kanyang cultivation.
Gayunpaman, naniniwala siya na ang kanyang Panginoon ay matagumpay na makakalikha ng sarili niyang daw kung bibigyan ng mas maraming oras. Katulad ni Declan, maraming Heavenly Emperor at matataas na opisyal mula sa mga sangay ng Title Temple ang sinusuri rin ang pagganap ni Alvin. Iyan ba ang Destruction Sword daw ni Bert Ing? Hindi, parang iba. Ang daw ni Alvin ay naglalaman ng batas ng kalawakan sa halip na batas ng pagkawasak. Ngayon ko na sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit tinanggap ni Bert Ing si Alvin bilang kanyang tunay na disipulo. Si Alvin ay isang henyo lamang sa espada. Ilang taon na siya. Hindi ko akalain na malapit na siyang lumikha ng sarili niyang space sword daw matapos niyang pag-aralan ang Destruction Sword daw ni Bert Ing. Ang kailangan lang niya ay oras para lubos na matutunan ang kanyang sword daw. Sa oras na iyon, magiging parang isa na siyang Bert Ing. Hindi. Base pa lang sa kanyang hindi matunten na atake, kung matuturuan niya ang kanyang space sword daw, malamang na malalampasan pa niya si Bert Ing. Tiningnan ng mga emperador sa langit si Alvin nang may nag-aalab na tingin habang nag-uusap sila. Totoo ito lalo na para kay Ares. Itinuro talaga ni Bert Ing ang sarili niyang sword kay Alvin. Ibig sabihin ba nito kapag naangkin ko na si Alvin, mahahawakan ko na rin ang sword daw ni Bert Ing at makakalikha ng sarili kong daw. Si Alvin ay isa lamang simpleng Celestial Emperor, kasing dali lang ng pagbato ng barya para angkinan ang katawan niya, tama ba? Mas mahina rin ang lakas niya kaysa kay Ares. Hindi ko lubusang masisira ang kaluluwa ni Ares, pero wala akong dapat problemayan na sirain ang kaluluwa ni Alvin pagkatapos kong angkinan ang katawan ni Alvin. Tiyak na tutulungan ako ni Alvin na umunlad sa aking paglalakbay upang maging isang supreme powerhouse. Mas lalong tumindi ang tingin ni Ares sa mga iniisip niya. Samantala, si Finian, ang Heavenly Emperor ng Primeval Heaven, ay tumingin kay Bert Ing nang may gulat. Isang komplikadong ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha nang sabihin niya, Heavenly Emperor Flare, ikaw ba talaga ang nagturo sa kanya ng iyong destructive sword daw? Higit sa lahat, naunawaan na niya ang asensya at nagsimula ng lumikha ng sarili niyang space sword daw. Bahagyang tumango si Bert Ing bilang tugon. Umusog ang mga labi niya at ngumiti nang sabihin niya, sa tingin ko ay kayang-kaya pa rin ang space sword daw niya sa ngayon. Sa tingin mo ba ay katanggap-tanggap na ito sa ngayon? Parang samuka ng dugo si Finian nang marinig ang mga salita ni Bert Ing. Pagkatapos, tinitigan niya si Quentin, na nakatayo sa tabi niya, at malungkot na sinabi, nakikita mo ba ito? Ang disipulo ng iyong junior Uncle Flare ay napakagaling. Noong kasing edad mo siya, kung lalabanan mo siya, madali ka niyang matatalo. Ngumiti lamang si Quentin ng mapait bilang tugon sa mga salita ng kanyang Panginoon. Siya, ang Skeletal Dragon Celestial Emperor, ay pinatunog na mahina ng kanyang Panginoon. Hindi siya nang ahas na gumanti dahil tinatrato niya ang kanyang Panginoon na parang kanyang ama. Bukod dito, kahit na masakit ang mga salita ng kanyang Panginoon, nagsasabi ng totoo ang kanyang Panginoon. Kung hinarap niya si Alvin noong siya ay kasing edad ni Alvin, lalo na ang isang galaw, malamang na hindi niya matiis ang kalahating galaw mula kay Alvin. Kasabay nito, ang mga matataas na opisyal mula sa mga sangay ng Title Temple ay gulat na nakatingin din kay Alvin. Dahil napagtagumpayan niya ang panimulang yugto ng sarili niyang sword daw sa pamamagitan ng pag-aaral ng destructive sword daw ni Bert Ing, si Alvin na ito ay tunay na isang napakalaking henyo. Sa palagay ko, dapat niyang maabyutin si Bert Ing sa loob lamang ng ilang libong taon. Maaaring hindi ganoon. Tutal, habang siya ay umuunlad, si Bert Ing ay patuloy ding uunlad. Huwag mong kalimutan na si Bert Ing ay nakamit na ang pagka-Diyos. Kung gayon, kahit papaano, magkakaroon si Alvin ng kasalukuyang lakas ni Bert Ing sa loob ng ilang libong taon. Hindi na kailangang sabihin pa, kumpara sa mga batang henyo, mas maraming detalye ang makukuha ng mga makapangyarihang henyo mula sa pagganap ni Alvin. Karamihan sa mga batang henyo ay medyo walang kaalam-alam. Kakaunti lamang sa kanila ang malabong nakakaintindi sa lakas ni Alvin. Kailan pa naging ganito kalakas ang batas ng kalawakan? Naunawaan din ng kaibigan ko ang batas ng kalawakan, pero mas malakas lang siya ng kaunti sa akin. Hindi ba't masyadong eksaherado ang batas ng kalawakan ni Alvin? Anong mga panlilin lang ang ginamit niya?
Paano niya matatalo ang isang 2-star God of War nang hindi gumagamit ng anumang fused profundity? Tama. Ang kalaban niya ay isang 2-star God of War, hindi isang baguhan. Sa lahat ng naroon, marahil, ang pinakanagulat ay si Jude. Bilang isang tao mula sa Divine Offering Land, isang realm of gods, narinig niya ang kanyang mga nakatatanda na nag-uusap tungkol sa mga batas at paglikha ng sariling Dao. Lahat ay may kakayahang umintindi ng batas, ngunit hindi lahat ay may kakayahang lumikha ng sarili nilang Dao. Tulad ng pagkakaroon ng 5 banal na elemento na makakatulong sa isang tao na maging isang supreme powerhouse, ang paglikha ng sariling Dao ay nakatulong din sa paglalakbay ng pagiging isang supreme powerhouse. Natural lang, kung ang isang tao ay hindi makumplito ang paglikha ng sariling Dao o mapaunlad ang 5 banal na elemento sa kanilang pinakamataas na anyo, ang isa ay mabibigo pa ring maging isang supreme powerhouse. Hindi ko inaasahan na nagsimula ka ng lumikha ng sarili mong Dao. Natutunan mo ba ito ng mag-isa? Seryosong tanong ni Jude na may kislap sa kanyang mga mata. Kung tunay na natuto si Alvin na lumikha ng sarili niyang Dao nang walang tulong, isa siyang walang kapantay na henyo sa lahat ng Devata Realms, kung isa sa alang-alang ang kanyang edad. Kahit ang mga pinakamakapangyarihang tao ay gugustuhing tumanggap ng isang disipulo tulad ni Alvin kung ganoon nga. 3,468. Kalahating-kalahati lang, sagot ni Alvin kay Jude. Nalito si Jude sa sagot ni Alvin. Kalahating-kalahati. Natuto lang akong lumikha ng sarili kong Space Sword Dao sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman sa Destructive Sword Dao ng aking amo. Imposible para sa akin na lumikha ng sarili kong Sword Dao kung hindi ako tuturo ng aking amo sa kanyang Destructive Sword Dao, tapat na sagot ni Alvin. Kamangha-mangha ang iyong Panginoon. Ang isang taong kayang lumikha ng sarili niyang Dao sa Devata Realms, at maging sa Realms of Gods, ay kasing bibihira ng balahibo ng Phoenix. Hanggat hindi siya namamatay ng wala sa oras, tiyak na isa siyang Supreme Powerhouse. Bukod dito, kalahati lamang ng mga Supreme Powerhouse ang katulad ng iyong Panginoon. Sabi ni Jude habang lumingon siya upang tingnan si Berting na nakaupo sa tabi ni Finian, ang Heavenly Emperor ng Primeval Heaven, na may bahid ng paghanga. Kasabay nito, makikita ang isang bahid ng ginhawa sa kanyang mga mata nang marinig niya na hindi natutong lumikha ng sarili niyang Dao si Alvin nang walang anumang tulong. Sa mga Devata Realms, marahil, walang nakakakilala sa mga Diyos at kataas-taasang kapangyarihan ng higit kay Jude. Tutal, siya ay ipinanganak at lumaki sa banal na lupain ng Alay, isang kaharian ng mga Diyos. Pumunta lamang siya sa mga Devata Realms upang humingi ng kanlungan. Patuloy na sinabi ni Jude, kung magtitiyaga ang iyong Panginoon hanggang sa wakas, ang kanyang kinabukasan ay magiging walang kapantay na maliwanag. Sa tingin ko rin. Nang marinig ang mga salita ni Jude, sumulyap si Alvin sa kanyang Panginoon, si Berting. Nang unang matagpuan ni Alvin ang pamana ni Berting, ang Sovereign Heart Sword, sa Mundane Realm, labis siyang nagulat sa kahusayan nito kumpara sa ibang mga pamamaraan sa Mundane Realm. Maihahambing ito sa mga celestial method sa Devata Realms. Ang kanyang paglalakbay sa Mundane Realm ay medyo maayos salamat sa Sovereign Heart Sword. Madali niyang natalo ang karamihan sa kanyang mga kalaban maliban sa mga may mas mataas na cultivation kaysa sa kanya. Walang alinlangan na wala siyang kapantay sa kanyang mga kasamahan at maging sa mga may cultivation base na ilang antas na mas mataas kaysa sa kanya. Ang lahat ng ito ay salamat sa Sovereign Heart Sword. Bagamat nakatulong ang cultivation sa Heavenly Palace of the Solitary Destruction Sword Mark Canyon sa loob ng 100 taon, higit sa lahat dahil sa pundasyong itinayo niya gamit ang Sovereign Heart Sword kaya niya nagawang likhain ang Space Sword Dao. Ang Sovereign Heart Sword ay naimbento ni Berting, kaya naman, maging ang Destructive Sword Dao ay nilikha gamit ang mga pangunahing kaalaman ng Sovereign Heart Sword. Dahil dito, matapos muling maging pamilyar si Alvin sa Sovereign Heart Sword, mabilis ang kanyang pag-unawa sa Destructive Sword Dao. Gamit ang Supreme Powerhouse Divinity na iniwan ng isang Supreme Powerhouse, maayos din na naunawaan ni Alvin ang batas ng kalawakan. Kasama ang Destructive Sword Dao, nagawa niyang likhain ang Space Sword Dao. Kaya naman ngayon ay nagawa na niyang isama ang maraming lalim mula sa batas ng kalawakan sa kanyang sword technique, na lubos na nagpabuti sa lakas ng kanyang mga pag-atake. Akala ko mas mahina ka ng kaunti kaysa sa akin.
Matapos kong mapanood ang iyong pagganap, mas lalo akong na-motivate ngayon. Sabi ni Jude. Tumaas ang kanyang fighting spirit habang nakatingin kay Alvin. Hindi siya nainggit sa paglikha ni Alvin ng Space Sword daw. Lalo lamang siyang naging motivated at determinado na pagbutihin ang kanyang sarili. Nagliwanag din ang mga mata ni Alvin nang maramdaman niya ang kumpiyansa at determinasyon ni Jude. Malaki rin ang ibinangon ng iyong lakas sa paglipas ng mga taon. Dapat ay mayroon tayong sparring session sa lalong madaling panahon. Sige, sabi ni Jude habang sumilay ang isang pambihirang ngiti sa kanyang mukha. Samantala, si Sydney, na karaniwang madaldal, ay nanatiling tahimik habang nakatitig sa likod ni Alvin. Nag-aalab ang kanyang diwa sa pakikipaglaban matapos niyang masaksihan ang pagganap ni Alvin. Sa oras na ito, ang boses ni Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing title temple na siya ring namamahala sa labanan ng mga henyo ng Devata Realm sa pagkakataong ito, ay biglang umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin. Alvin, kung handa mong ibahagi ang destructive sword daw ni Berting sa title temple, gagawin ng title temple ang lahat para mabigyan ka ng pinakamahusay na mapagkukunan para linangin. Dahil dyan, siguradong magiging napakaliwanag ng iyong kinabukasan. Patuloy na sinabi ni Zukay sa pamamagitan ng voice transmission, bukod doon, magagarantiya ko rin na bibigyan ka ng access sa lihim na silid ng title temple kung saan tanging ang mga vice temple masters o yung mga may katulad o mas mataas na posisyon lamang ang makakapunta. Nagulat si Alvin nang marinig niya ang biglaang panukala ni Zukay, ngunit hindi siya natukso rito. Bahagyang dumilim ang kanyang ekspresyon nang sumagot siya sa pamamagitan ng voice transmission, Vice Temple Master Shu, sana ay hindi mo na muling banggitin ang bagay na ito pagkatapos nito. Ako, si Alvin, ay hindi kailanman ibubunyag ang destructive sword daw na itinuro sa akin ng aking Panginoon kahit nakapalit nito ay ang pagkawala ng aking buhay. Ang mapangwasak na espada daw ay ang mahalagang bunga ng paggawa ni Berting pagkatapos ng maraming pagsubok at pagkakamali. Nilikha ito ng may labis na kahirapan at naglalaman ng dugo, pawis, at luha ng kanyang Panginoon. Bagamat malamang na hindi mauunawaan ng karamihan ang mapangwasak na espada daw kahit ibunyag pa ito ni Alvin, wala pa ring balak si Alvin na ibunyag ito sa mga tagalabas. Tunay ngang isa siyang mabuting disipulo ni Berting, buntong hininga ni Zukay sa pamamagitan ng voice transmission, syempre hindi ka pipilitin ng title temple kung ayaw mo. Kasunod nito, inilipat ni Zukay ang kanyang tingin sa iba pang mga batang henyo na nakikipaglaban sa battle ring. Pagkatapos ng kalahating oras, si Chanyu, na nakaupo sa likod ni Alvin, ay hinamon ng isang one-star God of War. Magaling ang kanyang kalaban, at ang tunggalian ay natapos sa tabla. Bagamat natapos sa tabla ang tunggalian, hindi siya natalo. Sa kasamaang palad, naipakita na ni Chanyu ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang unang hamon kaya naman naunawaan ng iba pang mga kalahok ang lawak ng kanyang lakas. Kaya naman, pagkalipas ng isang oras, natalo siya ng kanyang pangalawang kalaban. Bagamat bumaba ang kanyang pangalan sa ranggo, may tsansa pa rin siyang makaabante sa susunod na round. Matapos matalo si Chanyu sa kanyang pangalawang hamon, parami ng parami ang mga kalahok na may lakas na maihahambing sa two-star Gods of War. Hindi nagtagal at isang taong may lakas ng isang two-star God of War ang humamon kay Lizard o sa isang tunggalian. Gayunpaman, ang kalaban ni Lizard ay walang kalaban-laban sa kanya. Sa isang tama lamang ng kanyang espada, natalo niya ang kanyang kalaban. Si Lizard ay kahit papaano ay isang 3-star God of War. Bagamat ang kalaban ni Lizard ay isang ordinaryong 2-star God of War lamang, maraming tao ang nakakaalam na kahit ang isang nangungunang 2-star God of War ay hindi kayang duminahin ng lubusan ang kanyang kalaban. Lizardo, ang galing mo. Masayang sabi ni Sydney habang tinaas ang thumbs up kay Lizardo. Nalungkot ang mukha niya nang sabihin niya, bakit walang humahamon sa akin? Iniisip ba nila na matako ako? Nang marinig ang mga salitang ito, nakangiting sinabi ni Lizardo, hanggang ngayon, kayo ni Jude ay hindi pa rin nahahaman. Walang sino man ang nangangahas na hamanin si Jude dahil nakita na nila ang kaya niya. Dapat ay madali para sa kanya ang umaban sa ika-4 na round. Ang mga may kumpiyansang hamanin siya ay hindi nalalabas ngayon. Malamang na hamanin nila siya sa pagtatapos ng ika-3 round.
Ang mga may kakayahang hamanin siya ay malamang nakabilang sa mga nakapasa sa ikatlong round, at malamang na mayroon silang lakas na maihahambing sa isang 3-star God of War. Para sa iyo, tinasa ng Title Temple na malamang na mas malakas ka kaysa sa isang 2-star God of War. Natural lamang na hindi maraming tao ang nangangahas na hamanin ka. Kung ako ang tatanungin mo, ang mga humahamon sa iyo ay malamang na gusto lamang subukan ang iyong lakas. Bukod dito, ang iyong kalaban ay malamang na magiging malakas din. Ang pinagmulan ni Sydney ay isang misteryo. Maging ang paglalarawan tungkol sa kanya ng Title Temple ay napakaikli. Ang tanging sinabi lamang ay mas malakas siya kaysa sa isang 2-star God of War. Natural lamang na nagdulot ito ng pag-aalala sa kanya ng ibang mga kalahok. Bueno, dapat nila akong hamanin agad. Hinamon na nila kayo ni Alvin. Ano pa ang hinihintay nila? Nakakabagot na panoorin na lang ang iba na maglaban. Sabi ni Sydney. Sa kasamaang palad, kahit na lumipas ang mahabang panahon, walang sino man ang humarap upang hamanin si Sydney. Ang ikatlong yugto ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms ay nagpatuloy ng mahigit 10 araw. Sa panahong ito, ilan sa mga batang henyo na natanggal sa nakaraang round ay nagawang makabawi at makapasok sa listahan ng 300 kalahok na uusad sa ika-4 na round. Hindi na kailangang sabihin pa, mayroon ding mga nakapasok sa nakaraang round na hindi nakapasok sa listahan ng 300 na uusad sa ika-4 na round. Matapos hamanin sina Alvin at Lizard O sa unang araw ng ikatlong round, wala nang ibang nang-ahas na hamanin sila matapos masaksihan ang kanilang pagganap. Walang humakbang papalapit upang hamanin sina Jude at Sydney. Nagawa ni Chanyo na talunin ang kanyang ikatlong kalaban ngunit sa huli ay natanggal siya sa listahan ng 300 kalahok na makakarating sa ika-4 na round. Ganon din si Troy. Dahil sinubukan ng ikatlong round ang individual na lakas ng mga kalahok, ang mga nakarating sa ika-4 na round ay ang mga medyo malalakas. Sa huli, sa 300 kalahok na makakarating sa ika-4 na silid, kakaunti lamang ang may lakas na maihahambing sa isang nangungunang 1-star God of War. Ang mga taong ito rin ang pinakamahina sa 300 kalahok. Bumantong hininga si Troy kina Alvin, Lizardo, Jude, at Sydney, ngayong natalo na tayo, sana ay malayo ang mararating ninyong lahat sa labanan ng mga henyo. Naging malapit silang lahat noong labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Tumingin si Chanyo sa isang matipunong binata na kakaalis lang sa kanyang upuan at natatawang sinabi, ang pang-4 na tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Jabari ay hindi nakarating sa susunod na round. Iniisip ko kung saan niya nakuha ang kanyang lakas ng loob na hamanin si Alvin dati. Base sa mga sinabi ni Chanyo, tila nakalimutan niyang kahawig niya si Tyler, ang pang-4 na tunay na disipulo ni Jabari, bago magsimula ang labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Noong panahong iyon, minamaliit din niya si Alvin at sinabihan si Troy na gusto niyang hamanin si Alvin sa isang tunggalian. 3,469. Pagkatapos ng ikatlong round ng labanan ng mga henyo sa Devata Realms, ang mga batang henyo ay bibigyan ng 1 buwan upang magpahinga bago magsimula ang ika-4 na round ng labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Sa ika-4 na round, 100 lamang sa 300 kalahok ang mapipili. Gayunpaman, hindi lahat ng 100 napiling kalahok ay mabibigyan ng daan papasok sa lihim na silid ng Title Temple. Tanging ang mga nasa top 30 lamang ang mabibigyan ng daan papasok sa lihim na silid. Gayunpaman, ang mga nakapasok sa top 100 ngunit hindi nasa top 30 ay tatanggap pa rin ng malaking gantimpala. Ang nangungunang 30 batang henyo ay matutukoy sa ika-5 round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, habang ang nangungunang 10 batang henyo ay pipiliin sa ika-6 at ika-7 round. Ang labanan ng mga henyo sa Devata Realm ay may kabuoang 7 round. Sa bawat round, ang bilang ng mga henyo ay bababa rin. Nang matapos ang ikatlong round, maraming kalahok ang nagsimulang umalis sa venue. Bagamat hindi hiniling ni Bert Ing kay Alvin na may one, nagpaalam muna siya kina Lizard o Jude, na pabalik na sa kani-kanilang mga bahay na gawa sa kahoy, bago niya sinalubong si Bert Ing. Nagpadala na siya ng mensahe kay Bert Ing, hinihiling kay Bert Ing na hintayin siya. Kaya naman, hindi umalis si Bert Ing kasama si Finian, ang emperador ng langit, at sa halip ay hinintay niya si Alvin.
Pagkakita pa lang ni Alvin kay Berting, tapat niyang sinabi, "Guro, ang Vice Temple Master na si Zukai, ay nagpadala sa akin ng mensahe kanina, na hinihiling na ibahagi ko sa kanila ang iyong destructive sword daw." Alam ni Alvin na sensitibo ang bagay na ito, at mas makabubuting ipaalam ito kay Berting. Tutal, hindi naman siya makakarating ng ganito kalayo kung wala ang tulong ni Berting. Ano man ang kahihinatnan, kailangan niyang sabihin kay Berting ang tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, medyo nagulat siya nang makita niya ang kalmadong ekspresyon ni Berting pagkatapos niyang magsalita. Sa halip, sadyang nagtanong si Berting, ano ang ipinangako niya sa iyo kapalit ng pagbubunyag ng destructive sword daw. Totoong sumagot si Alvin, nangako siya na tretuhin ako ng Title Temple gaya ng pagtrato nila sa mga Vice Temple Master o sa mga may kapantay o mas mataas na posisyon at bibigyan nila ako ng daan papasok sa kanilang sikretong silid. Napakabukas palad. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Berting. Guro, bakit parang hindi ka nagulat dito? Nagtatakang tanong ni Alvin. Walang dapat ikagulat, umiling si Berting at sinabing, siguro, nagulat ako bago pa ako pumasok sa impyerno ng Ozure, isa sa mga pinakanakamamatay na lugar sa Devata Realms. Gayunpaman, pagkatapos ng aking panunungkulan sa impyerno ng Ozure, mas naunawaan ko ang Title Temple. Tiningnan ni Alvin si Berting nang may pagtataka, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Berting. Bumalik na tayo sa bahay ko, at ipapaliwanag ko sa iyo ang bagay na ito, sabi ni Berting bago niya inakay si Alvin papunta sa lugar kung saan siya itinalaga ni Finian na tutuluyan. Ang tinutuluyan ni Berting ay matatagpuan sa kalagitnaan ng bundok sa isang tahimik na lambak. Ang tanging mga huni ng mga ibon ang maririnig. Naupo si Alvin matapos siyang senadoryosa ni Berting na umupo. Pagkatapos, tahimik siyang tumingin kay Berting, hinihintay na magsalita si Berting. Maya-maya, sinabi ni Berting, sa tingin ko ay nahulaan mo na ang hindi inaasahang pangyayari habang ako ay nasa impyerno ng Ozure. Nagkataong nakatagpo ako ng isang lugar na naglalaman ng mensahe ng isang yumaong makapangyarihang nilalang na lumikha at nagsimulang umunawa ng sarili niyang daw. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Berting. Ang impyerno ng Ozure ay karapat-dapat nga sa reputasyon nito bilang isa sa mga pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Kahit ang isang taong lumikha ng sarili niyang daw ay namatay doon. Hindi niya maiwasang magtaka tungkol sa cultivation base ng taong iyon. Kahit na nasa kalagitnaan na siya ng pagiging isang Diyos, ibig sabihin ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 9-star God of War, mahihirapan pa rin siya sa impyerno ng Ozure. Sa kanyang mensahe, sinabi ng taong iyon na napilitan siyang pumasok sa impyerno ng Ozure dahil siya ay hinahabol ng mga Diyos sa templo ng titulo. Sabi ni Berting, maswerte ako na ang taong humabol sa akin noon ay hindi sumunod sa akin sa impyerno ng Ozure. Sa kasamaang palad, hinabol ng mga Diyos ng templo ng titulo ang taong iyon sa impyerno ng Ozure. Hinahabol siya ng templo ng titulo dahil gusto nilang makuha ang daw na kanyang nilikha. Nang malaman ko ito, alam kong pinagnanasaan ng templo ng titulo ang mga daw na nilikha ng iba. Umaasa sila na ang kanilang mga miyembro ay makakalikha ng sarili nilang mga daw sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga daw ng ibang tao. Nang marinig ang mga salita ni Berting, sa wakas ay naunawaan ni Alvin kung bakit hindi nagulat ang kanyang Panginoon. Lumalabas na matagal nang hinahangad ng kanyang Panginoon ang mga daos ng ibang tao. Nagpatuloy si Berting sa pagsasabing, karaniwan, ang daw na nilikha ay kakaiba at halos imposible para sa isang taong ginaya ang daw na malampasan ang taong kinopya nila ang daw. Matututuhan lamang ng isang tao na lumikha ng sarili niyang daw sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman ng daw ng ibang tao. Isang magandang halimbawa nito ay ikaw. Nagawa mong likhain ang space sword daw matapos maunawaan ang mga pangunahing kaalaman ng aking destructive sword daw. Ang mga nakipaglaban sa akin o nakakita sa akin sa pamamagitan ng isang floating image pearl ay tiyak na makakaramdam ng destructive sword daw. Natural, ang mga nakasaksi sa iyong pagganap kanina ay maaaring sabihin na nagsimula ka pa lamang sa pagsisikap na maunawaan sa pamamagitan ng mga pangunahing kaalaman ng aking sariling daw. Paano mananatiling hindi natitinag ang Title Temple?
Malamang na mas interesado sila sa iyong space sword daw kumpara sa aking destructive sword daw. Kung tutuusin, mas mahirap para sa kanila na gayahin ang aking sword path. Mas madali para sa kanila na maunawaan ang iyong sword daw dahil kamakailan mo lang ito nilikha. Sa makatuwid, sa palagay ko ay lumapit lamang sa iyo ang title temple para sa iyong daw, hindi sa akin. Kung na-master mo na ang sarili mong daw, malamang na hindi na sila magpapakita ng ganoong interes sa iyo. Pawis na pawis si Alvin matapos marinig ang mga salita ni Bert Ing. Inakala niyang hinahangad ni Zukay ang destructive sword daw ng kanyang amo. Hindi sumagi sa isip niya na ang space sword daw ang hinahanap ni Zukay. Naisip niya ang mga kahihinatnan kung pagtataksilan niya ang kanyang amo noong panahong iyon. Kung pagtataksilan niya ang kanyang amo, hindi siya basta-basta palalayain ng title temple. Kung wala ang suporta ni Bert Ing, mamamatay sana siya sa kamay ng title temple. Hindi basta-basta susuko ang title temple, sabi ni Bert Ing, kapag dumating ang oras para pumasok ka sa lihim na silid, sasamahan kita sa title temple. Kung hindi, maaaring hindi ka na makabalik. Maaari ka nilang ikulong at pahirapan para makapagsalita ka dahil hindi ka nila mapatay. Gayunpaman, kapag nakuha na nila ang iyong space sword daw, tiyak na hindi ka nila aatubiling patayin. Malamang sisiraan ka nila sa oras na iyon, sasabihing pinagtaksilan mo ako at isiniwalat ang aking daw, para mabigyan ka nila ng katwiran sa pagpatay sa iyo. Magpapadala pa sila ng isang taong dalubhasa sa iyong daw para gawing mas kapanipaniwala ang kanilang mga salita. Lalong nagulat si Alvin sa mga sinabi ni Bert Ing. Nagtanong siya habang malamig na kumikislap ang mga mata, napakasuklam-suklam talaga ng title temple. Pababa pa ba ang kanilang mga paa? Kung hindi, paano pa sa tingin mo nila na pagtagumpayan ang pagsubok ng panahon sa Devata Realms hanggang ngayon? Kung mahabagin sila, hindi sana sila nagtagal hanggang ngayon, sabi ni Bert Ing. Tumango si Alvin. Batay sa kanyang nalalaman, ang templo ng titulo ay umiral na simula pa noong simula ng mga kaharian ng Devata. Walang mga puwersang may mas mahabang kasaysayan kaysa sa templo ng titulo. Mayroon pang ang kasabihan sa mga kaharian ng Devata na ang kasaysayan ng templo ng titulo ay katulad ng kasaysayan ng lahat ng kaharian ng Devata. Sa katunayan, hindi ito isang pagmamalabas. Sa pagkakataong ito, dapat mayroong isang natatanging batang henyo na kumakatawan sa title temple sa panahon ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Pinaghihinalaan ko na ang batang henyo ay kasing lakas ng isang 6-star God of War dahil ang title temple ay handang mag-alok ng exploding element celestial fruit bilang gantimpala. Gayunpaman, wala akong ideya kung sino ang batang henyong iyon. Bukod sa iyo, Jude, at ilan pang mga batang henyo, wala pang nagpakita ng lakas na mas malakas kaysa sa isang 3-star God of War. Kahit ang ikatlong tunay na disipulong Heavenly Emperor Jabari, si Declan, ay nagpakita lamang ng lakas ng isang 2-star God of War sa ngayon kung saan pinaghihinalaan siyang mas malakas kaysa sa isang 4-star God of War. Sinasabi ko ito upang ipaalala sa iyo na ang nakita natin mula sa mga batang henyo sa ngayon ay dulo lamang ng iceberg. Maingat pa ring itinatago ng lahat ang kanilang lakas. Bagamat malakas ka, hindi ka dapat maging pabaya. Kung hindi, ito ang magiging iyong pagbagsak, seryosong sabi ni Bert Ing. Bagamat may tiwala siya sa lakas ni Alvin, nag-aalala siyang baka maging pabaya si Alvin. Guro, naiintindihan ko po. Same time na tumango si Alvin. Kasabay nito, nagsimulang kumulo ang kanyang dugo habang iniisip ang batang henyo na kumakatawan sa title temple na kasing lakas ng isang 6-star God of War kahit papaano. 3,470. Matapos malaman ang tunay na katangian ng templo ng titulo, hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng pag-aalala habang pabalik siya sa kanyang bahay na gawa sa kahoy. Nang maalala niya ang mga pangakong ginawa ni Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing title temple, kanina, napagtanto niyang isa lamang itong walang kabuluhang pangako upang akitin siya sa pagtataksil sa kanyang Panginoon at pagsali sa title temple. Sa sandaling ibunyag niya ang destructive sword daw at ang kanyang space sword daw ng kanyang Panginoon sa title temple, papatayin nila siya at magsisinungaling sa publiko na ginawa lamang nila ito para sa kapakanan ng kanyang Panginoon.
Ang kailangan lang nilang gawin ay ipadala ang isa sa kanilang mga miyembro upang ipakita ang kanyang o ang daw ni Berting upang kumbansihin ang masa sa kanilang mga kasinungalingan. Walang magagawa si Berting upang ipaghiganti siya sa oras na yon kahit na alam ni Berting ang katotohanan. Sa kabilang banda, kung hindi siya susuko sa Title Temple, ikukulong nila siya at pahihirapan. Gamit ang isang puwersa na ang kasaysayan ay kasing haba ng sa Devata Realms, hindi imposible para sa kanila na itago siya mula sa mundo. Kahit ang kanyang Panginoon, si Berting, ay hindi siya mahahanap. Kahit na matagpuan siya ni Berting, maliban na lang kung may matibay na ebidensya si Berting na ikinukulong nila siya, hindi madaling makakagawa ng hakbang si Berting laban sa Title Temple. Naisip ni Alvin sa sarili, hanggat hindi pa ako sapat na malakas, hindi ako makakapunta sa templo ng titulo maliban kung sasamahan ako ng Panginoon doon. Hindi na natili si Alvin sa kanyang bahay na gawa sa kahoy. Nagpadala siya ng mensahe kay Quinten, ang tunay na disipulo ni Finian. Ang emperador ng langit, na hinihiling kay Quinten na maghanap ng isang liblib at malawak na lugar kung saan niya maaaring sanayin ang kanyang space sword daw. Junior Brother Darfield, walang makakaistorbo sa iyo rito, ngumiti si Quinten kay Alvin at sinabing, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin kung mayroon ka pang ibang kailangan ng tulong. Aalis na ako ngayon kung wala nang iba pa. Salamat, Senior Brother Quinten, nagpapasalamat na sabi ni Alvin. Ipinalam din ni Alvin kay Berting ang kanyang kinaroroonan. Bagamat nag-iwan si Berting ng banal na marka sa kanya, hindi siya sigurado kung alam ng Title Temple ang isang paraan upang gawing walang silbi ang banal na marka. Nang marinig ni Berting ang tungkol sa mga alalahanin ni Alvin, natutuwa siyang sumagot, masyado kang nag-iisip. Naglagay ako ng maliit na bahagi ng aking banal na kaluluwa sa banal na marka. Kung may mangyari, agad akong maaalerto. Kahit ang mga Supreme Powerhouse ay hindi kayang guluhin o paalang bisa ang epekto ng banal na marka. Bagamat may ilang sinaunang Formasayon at banal na mga Formasayon na may kakayahang makialam sa banal na marka, hindi nila maaapektuhan ang Interlinked Divine Pebble na ibinigay ko sa iyo bilang pag-iingat. Bago umalis sa Solitary Destructive Heaven, binigyan ni Berting si Alvin ng isang itim na bato na kasing laki ng hinlalaki. Ang batong ito ay inukit na may masalimuot na mga disenyo at mukhang misteryoso. Noong panahong iyon, sinabi lamang sa kanya ni Berting na maaari silang makipag-usap sa pamamagitan ng batong ito tulad ng Soul Pearl. Hindi sinabi ni Berting na ang pangalan ng batong ito ay Interlinked Divine Pebble. Batay sa pangalan nito, malinaw na ang batong ito ay hindi ordinaryong bagay. Inilabas ni Alvin ang bato at nagtanong, Guro, ang Interlinked Divine Pebble ay tiyak na kakaiba, hindi ba? Nakuha ko ito mula sa impyerno ng Azure. Pag-aari ito ng isang patay na Diyos. Marami siyang Interlinked Divine Pebbles, ngunit ang pares na ito na nakuha ko ang tanging gumagana, sabi ni Berting. Mayroon pa ba siyang ibang maliliit na bato? Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Hindi ba't ibig sabihin nito ay ang mga hindi maaaring gamitin ay pag-aari ng kanyang pamilya o mga kaibigan? Hindi ba tayo maaaring bumuo ng isang magandang relasyon sa mga mula sa isang kaharian ng mga Diyos? Malamang. Tumanggaw si Berting. Ang Interlinked Divine Pebbles ay katulad ng Communication Celestial Talismans. Gumagana lamang ang mga ito kapag ang magkabilang panig ay nasa iisang kaharian. Para makontak natin ang kanyang pamilya o mga kaibigan, kailangan nating nasa iisang kaharian. Gayunpaman, kahit na may pagkakataon akong gamitin ang mga pebbles, hindi ko susubukang bumuo ng relasyon sa mga Diyos na iyon. May posibilidad na magtapos ito sa isang sakuna. Pinakamainam na umasa sa ating sarili para sa tagumpay sa halip na patuloy na umasa sa iba. Kung masyado kang aasa sa iba, haantong lamang ito sa iyong pagbagsak. Tumanggaw si Alvin. Natural niyang naintindihan ang mga sinabi ni Berting. Kahit na makontak niya ang pamilya o mga kaibigan ng patay na Diyos, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng makapangyarihang nilalang ang maaari niyang makaharap? Hindi magiging problema kung sila ay mabubuting tao, ngunit magiging mapaminsala kung makakasalubong niya ang mga taong may masamang intensyon. May posibilidad din na ang pamilya at mga kaibigan ng patay na Diyos ay hindi makinig sa kanyang paliwanag at sisihin siya sa pagkamatay ng Diyos.
Salamat po, Panginoon, sa wakas ay nasabi ni Alvin. Nakaramdam siya ng init na bumalot sa kanyang puso matapos marinig ang paliwanag ni Berting. Tutal, ibinigay naman sa kanya ni Berting ang kalahati ng Interlinked Divine Pebble. Patuloy mong unawain ang iyong space sword daw, umaasa akong makakita ng malaking pagbuti sa iyong lakas sa darating na round, sagot ni Berting. Hindi na siya nag-reply sa mga mensahe ni Alvin pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito. Kasunod nito, inalis ni Alvin ang mga nakakagambalang kaisipan sa kanyang isipan at nagsimulang magsanay at mag-aral ng kanyang space sword daw. Kung minsan, makikita siyang gumagalaw ng kasing bilis ng hangin habang nagsasanay ng kanyang teknik sa paggamit ng espada. Gayunpaman, kadalasan, makikita siyang natutulog habang iniintindi ang batas ng kalawakan sa pamamagitan ng Supreme Powerhouse Divinity upang mas maisama ang lalim ng kanyang teknik sa paggamit ng espada. Sa huli, ang kanyang pag-unlad sa loob ng isang buwang ito ay higit na nalampasan ang kanyang pag-unlad noong siya ay nasa solitary destructive heaven. Hindi niya maiwasang magtaka kung dahil ba ito sa pressure mula sa Title Temple kaya siya mabilis na umusad. Ano man ang dahilan, ang kakayahang umunlad ay isang magandang bagay. Magsisimula bukas ang ika-4 na round ng labanan ng mga henyo. Dapat akong bumalik sa bahay na gawa sa kahoy ngayon, naisip ni Alvin sa sarili. Pagbalik niya sa kanyang bahay na gawa sa kahoy, hindi na siya nagpatuloy sa paglilinang. Sa halip, dinala niya ang Formation Compass upang itago ang kanyang aura bago niya binuksan ang kanyang maliit na mundo upang makipag-ugnayan sa World Cleansing Divine Water, na isa sa 5 banal na elemento. Sister Water, dahil kaya kong isama ang lalim ng batas ng kalawakan sa aking teknik sa espada para makalikha ng sarili kong sword daw, posible ba na makalikha rin ako ng iba pang mga daw gamit ang parehong pamamaraan? Sa nakalipas na buwan, habang nauunawaan ni Alvin ang kanyang space sword daw, natuklasan niya na ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan ay lubos na bumuti. Bagamat hindi na niya nagawang pagsamahin ang mas malalim na kaalaman, pakiramdam niya ay kayanan niyang kontrolin ang kalawakan sa kanyang paligid. Siyempre, kaya mo. Nagpa siya si Alvin na kausapin ang World Cleansing Divine Water tungkol sa bagay na ito dahil ito ang pinakamaalam sa 5 banal na elemento. Tutal, ang dating host nito ay ang Tree of Life sa isang Realm of the Gods. Kung hindi nawasak ang Realm of God na iyon, hindi sana ito nakarating sa Devata Realms. Sigurado akong alam mo na may iba't ibang daw. Hindi lang sila limitado sa sword daw, saber daw, o spear daw. Sa Realms of Gods at Devata Realms, ang weapon daw ay isa lamang sa maraming daw. Nariyan ang Mastery daw, ang Limitless daw, at ang Devouring daw, sabi ng World Cleansing Divine Water, sama-sama, kilala sila bilang 4 na daw ng langit at lupa. Ang 4 na daw ng langit at lupa. Ano ang Devouring daw? Likas na tanong ni Alvin habang lumiliwanag ang kanyang mga mata. Naalala niya ang Elementary Devouring Tactic na kanyang pinagkadalubhasaan noon at ang Advanced Devouring Tactic, na pinagkadalubhasaan ng Heavenly Emperor ng Primeval Heaven. Batay sa mga salita ng kanyang Panginoon, hindi lamang kayang lamunin ng Advanced Devouring Tactic ang Heaven and Earth Spirit Energy, kundi kayang lamunin din nito ang Celestial Origin Energy ng kalaban nito at ang enerhiya mula sa mga batas. Ang Devouring daw ay nakakatakot at napakalakas. Kaya nitong lamunin ang anumang uri ng enerhiya at gawing mga atake, sabi ng World Cleansing Divine Water, ang mga nakapagmaster o nakalikha ng Devouring daw ay napakalakas. Dapat kang maging mas maingat kapag nakikipaglaban sa ganitong uri ng kalaban. Kung hindi, gagamitin ang iyong enerhiya laban sa iyo kung ikaw ay pabaya. Hindi na kailangang sabihin, ang Devouring daw ay mahirap makabisado. Hindi maiwasan ni Alvin na magtaka kung ang emperador ng langit na si Finian, ay nakaintindi o lumikha ng anumang Devouring daw. Kumusta naman ang Limitless daw? Tanong ni Alvin. Ang Limitless daw ay sumisimbolo ng walang katapusang enerhiya. Hindi lamang tila walang hanggan ang Celestial Origin Energy ng isang tao, kundi pati na rin ang Soul Energy ng isang tao ay tila walang hanggan. Pinapalakas din ng Limitless daw ang enerhiya ng isang tao, na pinipilit ang mga kalaban. Madali mong matatalo ang mga kalaban pagkatapos ng nakakapagod na oras. Natural, isa lamang itong ilusyon. Paano magiging walang hanggan ang enerhiya?
Gayunpaman, ang ilusyon ng presyon mula sa limitless daw ay mas nakakatakot kaysa sa anumang illusory formation. Kung hindi ito magiging bahagi ng apat na daos ng langit at lupa, paliwanag ng world-cleansing divine water. Tumango si Alvin. Tila ang limitless daw ay parang isang illusory daw. Gayunpaman, kahit alam ng isang tao na ito ay isang ilusyon, mahirap pa ring makatakas mula sa mga epekto nito. Kumusta naman ang mastery daw? Tanong ni Alvin habang kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Tutal, batay sa kanyang kamakailang karanasan kung saan pakiramdam niya ay kaya niyang gawin ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan sa loob ng isang partikular na radius, may pakiramdam siyang kalaunan ay maaakay siya patungo sa mastery daw. Maraming uri ng mastery daw na malapit na nauugnay sa mga pangunahing batas. Nang marinig ang mga salitang ito, lalong nakumbinsi si Alvin na may pagkakataon siyang lumikha ng isang mastery daw. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.